Magandang araw po, Miss Len, at sa lahat ng nakikinig sa Kilabot Channel. Ako po si June, isang pribadong security guard ng kilalang negosyanteng pamilya dito sa Palawan. Nais ko pong ibahagi ang nakakatakot kong karanasan ng madestino po ako dito sa bayan ng Mati, sa Brooks Point, Palawan. Dahil bago pa lang sa lugar hindi ko pa kilala kung sino-sino ang mga tao na nakatira malapit sa amin. Dahil maliit lamang ang bayan na yon makikilala mo lang din kung sino-sino ang mga naninirahan doon. Galing ako noon ng bayan at papauwi na sa amin. Mga 6:00 na yon at takip silim na. Sakto namang umambon habang binabaybay ko ang kalsada na noon ay wala pa gaanong kabahayan ng mga panahong yun. Medyo may mga parte rin ng daan na medyo madilim na dahil sa malalaki at mayayabang na mga puno. Mga 10 dipa ang layo ko sa puno ng mangga na aking natatanaw habang nakasakay ng motor ko ay may naaninag akong lalaking nakabarong at nakaitim na pantalon. Nakatayo lang ito sa ilalim ng puno ng mangga. Naisip ko na baka kaya nasa ilalim siya ng puno ay dahil umaambon at nagpapatila lang ng ulan. Patuloy lamang ako sa pagmamaneho at nagtataka na habang papalapit ako sa lalaki hindi ko pa din makita ng klaro ang kanyang muka at nananatili na ang kanyang posisyon ay nakatagilid lang sa akin. Gayunpaman ay hindi ko din naisip na wala nga palang mga kabahayan malapit sa lugar na yun. Dahil agaw dilim na din at bahagya pang umuulan ay naisipan kong isabay na lang ang lalaki at ipangkas dahil medyo malayo-layo din ang kanyang lalakarin bago makarating sa mga kabahayan dun sa amin. Nang malapit na ako sa puno ng mangga nagminor ako ng motor at huminto sa harapan ng lalaki. 1 dipa lang ang layo niya sa akin. Kahit may halong pagtataka dahil nakatagilid pa din ang lalaki ng akin siyang hinintuan ay tinanong ko siya kung saan siya papunta. Hindi sumagot ang lalaki at hindi ko pa din maaninag ang kanyang muka. Inulit ko ang aking tanong na kung saan siya papunta at kung sa Mati ay isasabay ko na lang siya sa biyahe. Dahil hindi pa din sumagot ang lalaki ay medyo nakaramdam ako na merong kakaiba sa aking kausap. Dahil hindi ko maaninag ang kanyang mukha bahagya akong tiningnan ng kanyang suot na damit at nabaling ang tingin ko sa kanyang mga paa. Ganun na lang ang kilabot ko nang makita ko na ang paa ng lalaki ay halos 2 dangkal ang lutang mula sa lupa at hindi ito sumasayad. Doon ko na lamang naramdaman na parang lahat ng balahibo ko sa batok pati mga buhok ko sa ulo ay nagsitaasan. Agad kong pinaandar ang motor ng sobrang bilis na halos sagad na ang manubela. Nakaramdam ako ng kakaibang lamig na parang meron akong angkas sa likod ng motor pero hindi na ako naglakas loob tumingin sa side mirror ng motor para kumpirmahin. Nag-usal ako ng dasal na ingatan lang ako makauwi ng ligtas hanggang sa bahay. Matulin ko lang na pinatakbo ang motor at laking pasalamat ko sa Diyos na walang anumang masamang nangyari sa akin hanggang makarating sa aming tahanan. Makalipas ng 1 buwan na paninirahan namin sa lugar ay meron na rin kaming nakilalang mga taga roon. Niyaya kami sa isang handaan at doon ay naikwento ng isang taga roon sa amin ang dating pangyayari sa lugar ng Mati. Sa lugar daw na yun ay nagkaroon ng matinding away nang dahil sa kalabaw. Merong matalik na magkaibigan na itago na lang natin sa pangalang Ben at Mario. Nag-iinuman ang magkaibigan nang malasing si Ben at napagdesisyonan niya nang umuwi. Habang pauwi si Ben galing inuman ay nakita niya ang kalabaw ni Mario at napagdiskitahan niya lang itong pagtatagain.
Dahil sa galit ni Mario ay naisipan niyang gumanti kay Ben. Dahil alam niya ang oras na uwi ni Ben galing trabaho ay inabangan niya ito sa daan. Nagtago siya sa mataas na mga damo sa gilid ng kalsada nang matanaw niya si Ben na paparating. Nang makalampas sa lugar na kanyang pinagtataguan ay inundayan ni Mario si Ben ng taga sa likod. Nanlaban pa si Ben ngunit pinagtataga siya ni Mario hanggang sa mawalan ito ng buhay. Ang lugar kung saan nangyari ang karumal-dumal na krimen ay sa puno ng mangga kung saan ako pinakitaan ng lalaking nakabarong. Agad akong kinilabutan at nakwento ko sa kanila ang nangyari sa akin noong unang dating ko sa lugar namin. Kinumpirma nila sa akin na baka nga si Ben ang nagpakita sa akin sa puno ng mangga. Hindi na rin naulit ang nangyari sa akin na yon at bawat daan ko sa puno ng mangga na yon ay nagbubusina ako. Tanda na rin ang pakikiramay sa kaluluwa ni Ben. Marami pa po akong mga nakakatakot na karanasan at kung pagbibigyan po ng pagkakataon ay magbabahagi po ulit ako ng kwento sa inyong channel. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang gabi po, Miss Len. Isa po ako sa inyong tagapakinig at nais ko pong ibahagi ang isa sa mga nakakatakot kong karanasan na tiyak ay dadalhin ko hanggang sa aking pagtanda. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Toto. 6:00 na puno ng gabi nang mapagpasyahan kong pumunta sa lamay ng lolo ng aking kaibigan. Hindi lingid sa kaalaman ko na magkakasalisihan kami ng mama at tito ko na noon ay nakiramay din. Noong pagkarating ko sa lamay, ay nakita kong papaalis na sila mama. Medyo malayo ang bahay ng kaibigan namin kung nasaan ang lamay. At ang daan na aking tatahakin mamaya pa uwi ay halos walang mga bahay at mga punong kahoy lamang ang nasa daan. Gayunpaman ay nagdesisyon pa din akong magpaiwan na lang at naisip kong mamaya na lang umuwi. Naisip ko din na baka meron namang ibang dadaang mga sasakyan na pwede kong sabayan mamaya pag uwi. Hindi ko namalayan ng oras nang mapansin kong mag-aalas 9 na pala ng gabi. Dahil gabi na din ay nagpasya na akong umuwi. Ngunit naghintay muna ako ng mga sasakyan na daraan na pwede kong masabayan. Medyo mahina din kasi ang ilaw ng motor ko. At maliban pa doon medyo madilim talaga ang daan papunta sa amin. At halos walang mga bahay. Mga kalahating oras ng paghihintay ay wala pa ding dumadaan na sasakyan. Kaya napagdesisyonan ko nang umalis. At dito nagsimula ang isa sa nakakatakot kong karanasan sa baryo namin. Tinataha ko noon ang madilim, mapuno at tahimik na daan pauwi sa amin. Nang papalapit na ako sa tulay kung saan ako dadaan, ay may naaninag akong babae. Nakasuot ito ng puting bestida at nakatayo sa gilid ng tulay. Dahil hindi gaanong maliwanag ang ilaw ng motor ko ay hindi ko gaanong maaninag ang mukha ng babae. Kaya nung palapit na ako sa kanya ay sinundan ko siya ng tingin. Nang mapatapat ako sa babae at nabaling ang paningin ko sa kanyang mga paa ay saka ko lang napansin na hindi ito nakalapat sa lupa. Bagkus nagulat ako sa aking nakita ay hindi ako nakaramdam ng takot kahit noong makalampas na ako sa tulay. Nang maalis ko ang tingin sa babae ay ibinaling ko muli ang aking paningin sa kalsada. At dito na po ako sobrang nangilabot. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok at sa buo kong katawan ng
makita ko ulit ang babae sa aking unahan. Nakahiga na ito sa tabi ng malaking puno ng mangga. Sobra kong kilabot na wala akong pwedeng gawin kundi ang dumiretso lang sa daan. Dahil kung hihinto man ako at hindi na tumuloy ay kailangan ko pang mag-U-turn kung saan malapit lang din ang babae, kung saan ako naroroon. Hindi ako nagdalawang isip na dumiretso lang ng daan. At nang malapit na ako sa kanya, naaninag ko na ang kanyang puting bestida ay may bahid na ng napakaraming dugo. Puno ng dugo ang kanyang buong katawan na para siyang nadisgrasya sa isang aksidente. Takot man ay nag-usal ako ng panalangin na huwag akong hayaang madisgrasya. Lakas loob kong hinigpitan ang hawak ko na manobela at hindi nagpadala sa takot. Hindi rin ako tumingin sa side mirror ng motor at baka makita ko ang babaeng nakaangkas sa likod ko. Hanggang pag-uwi ng bahay ay umuusal ako ng dasal na gabayan akong ligtas na makarating sa bahay. Sa awa ng Diyos ay walang nangyari sa aking masama. Ngunit simula noon ay hindi na ulit ako umaalis at umuuwi ng bahay kapag takip silim na. Lalo pat maaabutan ako ng gabi sa daan at ako lang mag-isa. Maraming salamat po sa pakikinig. Magandang gabi, Miss Len, at sa lahat ng nakikinig sa Kilabot Channel. Bago lang po ako sa inyong channel at nais ko pong ibahagi ang aking kwento. Nagpadala na rin po ng kwento sa inyo ang pamangkin ko tungkol sa kanilang lumang bahay. Isa po ako sa kapatid ng ate ko na pinatira niya din sa dati nilang bahay. Pandemic po noon. Dalawa lang kami ng anak kong si Kylie ang nakatira sa bahay nila ate. At isang kwarto lang doon ang aming inuukupa. Dalawa sa kwartong naroon sa bahay ay walang tao kaya medyo nakakatakot dahil para sa amin ay malaki na ang bahay na iyon para sa dalawa. Lampas 12:00 na yon ng gabi nang makaramdam ako ng uhaw. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig. Dahil hindi pa ako dinadalaw ng antok dumiretso muna ako sa sala at umupo saglit. Nanonood ako ng cellphone nang makaramdam ako na parang meron akong ibang kasama sa sala at nakatingin sa akin. Ipinagkibit-balikat ko na lamang ang nararamdaman kong kilabot dahil medyo sanay na din ako sa ganong pakiramdam, lalo na kapag nasa sala. Nagpatuloy lang ako sa pag-scroll ng cellphone. Maya-maya ay biglang umikot ng mabilis ang ceiling fan sa sala. Hindi ako nagdalawang isip na tumakbo papasok sa kwarto at nilak iyon sa sobra kong takot. Kinilabutan ako dahil ang ceiling fan na nasa sala matagal nang hindi binubuksan dahil ang pagkakaalam ko sira iyon at hindi na pinapaandar dahil kalawangin ito. Imposible ding umandar ang ceiling fan dahil hindi ko man lang inikot ang switch nito. Pagpasok ko sa kwarto ay rinig ko pa din ang langit-ngit ng kisame at tuloy-tuloy pa din ang pag-andar ng ceiling fan sa sala. Para humupa ang aking takot ay tinawagan ko si ate habang papunta ako sa sala. Nilakasan ko ang boses ko habang nakikipag-usap sa cellphone para na din hindi ako masyadong matakot. Pagdating sa sala ay mabilis kong pinatay ang switch ng ceiling fan at patakbong bumalik sa kwarto at nilak ang pinto. Hindi na ako nakatulog hanggang madaling araw dahil sa takot.